So mga kaiksena, meron na namang ginawang pagbanat itong putang inang si Sara Duterte sa presidente sa gobyerno. At ito po ay hindi siyempre palalampasin na nag-iisang abogada ng bayan at siyempre ang Undersecretary Atty. Claire Castro. So ano ba yung klaseng ginawa na naman ni Sara at ano bang ginawang pagpalag ni Atty. Claire kay Inday Sayad? Ito po mga kaiksena, ganito kawalang iya talaga to si Sara Duterte. Ano sabi? Oh. Kung may Hindi, mamaya ko pala i-play. Ito muna i-play ko. Oh, ito. Kita nyo yan? Tingnan nyo yung nagfi-feeling banal-banalan at nagfi-feeling mabuting tao kapag may patay. Ngayon, tignan nyo ang kanyang hipokritahan at ang pagiging tawag dito, mapagbalat kayo. So dito, anong sabi? Pinost ko to sa Facebook page ko. Pakinggan nyo mga kaiksena. Mabilis lang to, 28 seconds lang to. Diba? Di na sa kualitan. O naingnan na inyong mga amahan. Sundan ninyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Anong klaseng utak ng Vice President to? Ano? 'Di ba? Kung tutuusin, putang ina mo, yung tatay mo yung masamang damo. Bukod sa nagdadamo ng literal yung tatay mo at inamin niya sa mismong national television, 'di ba? Tatay mo yung masamang damo. Konti na nga lang, hindi pa rin mamatay-matay eh. 'Di ba? Pero mabalik tayo bilang isang Vice President. Tingnan nyo naman ho, yan ba ang Vice President na masasabi? Ang galawan niya po ay galawan ng isang alin? Oh, si Raulo. Subscribe na agad sa channel na like. 'Di ba? Ganyan ba ang utak? Ganyan ba ang galaw? Ganyan ba ang dapat makikita at maririnig ng mga Pilipino sa isang Vice President? Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas? 'Di ba? Paano naging masamang damo? Matagal mamatay ang masamang damo. BBM. Tanga, tatay mo yung masamang damo. Pero na! Subscribe na agad. 'Di ba? May topak. Antindi ng tama mo, girl. So, tuloy natin. Oh, maliwanag sa video mga kaiksena, galawang topak. Oh, eto tayo. So, syempre si Yussi Claire Castro may sagot, 'di ba? Oh, hindi pwedeng palampasin 'yan kasi pag pinalampas mo 'yan, sasabihin na naman ng mga DD shit, 'di ba? Oh, totoo yung sinasabi, 'di ba? Alam niyo napakahina talaga ng ni Sara Duterte, no? Utak. Oh, eto sagot. kung may masamang damo, hindi yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gate yan ng Malacanang kasunod ng hirit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpat. Di ba, isipin nyo to mga kaiksena ha. Ikaw, nagnandiyan ka, Commander Chumba, Churba, yan, para sa bayan, pambili ng lipstick. Uy, thank you maraming salamat Commander Churba. Saan ka chumuchurba? Magkano churbahan dyan? Charot. Tingnan nyo mga kaiksena, pumunta sa isang lugar para mamahagi ng tulong, ayuda daw. Pero, yung mga binibitawan litanya nitong putang inan to, hindi nakakatulong. 'Di ba? Alam nyo mga kaiksena, parang hindi na mabubuhay si Sara Duterte kapag hindi niya magagawang siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Parang hindi siya makakatulog kapag hindi siya nakagawa ng intriga at fake news sa administrasyon. No? 'Di ba? Panchurba na yan. Churbahin na yan. Thank you ulit No?
Parang alam mo yun, pag hindi niya nagawang manira kay PBBM mo sa administrasyon para mag-hysterical, magme-meltdown. Oh? 'Di ba? Oh, tuloy natin. Yan ang ipinakita mo at sinabi mo sa mga tao dyan na dinalan mo kuno ng tulong. Sabi niya pa kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi kailangan ng ayuda ng mga kababayan natin. Ang kailangan nila trabaho. Ano? Utang ina mo. Nilindol na nga, binaha na nga, binagyo na nga, tapos gusto mo trabaho? Eh, nasa ko na nga na sila, gusto mo pabigyan ng trabaho? Paano pa makakapagtrabaho? O kung napinsala ang bahay, napinsala ang kabuhayan. Ano kailangan? Tulong. Tanga. Alam nyo ba yon? Binitawan niyang salita yun eh. Sinabi niya, wag daw bigyan ng ayuda. Hindi daw puro ayuda dapat ang ibigay daw sa mga nasalanta ng sakuna. Trabaho. Paano mo pagtatrabahuhin yung nalubog sa baha? Paano mo pagtatrabahuhin yung nasira yung bahay? 'Di ba? Paano mo pagtatrabahuhin kung namatayan? Ang inang utak yan. Tuloy natin. Ito na yung sagot ni Atty. Claire. Oh. Ati, nang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Oh. Masamang damo, matagal mamatay. BBM. Abnormal, no? Baby. Ang pangit mag-joke. Walay, no? Oh. Atty. Claire, ikaw na. Sa sinasabing masamang damo, Oh. madaling mamatay, BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po Ulitin mo direct para naintindihan nila. Oh, sige. Ulitin ko para maalala nyo tong mga litanya na to. dahil ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama? Mm. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Ako, madami man akong napatay dyan sa Davao. Talagang maghanap ako ng gulo dyan para patayin ko. Oh. Pag maglaban yan, mag-ikot ako sa Davao. Oh, may mga loko dyan maglaban. Talaga patayin ko yan, mga potang inang yan. Mr. President, nakapatay na kayo? Marami na akong napatay. Potang inang. Oh, naalala nyo? Oh, next. Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Marami rin akong nanakaw. Pero, wala na. Naubos na. Potang inang. Subscribe na agad. Okay, naalala niyo yan? Si Digong mismo nagsasabi niyan ha. Next. Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba? Si Sarah yun. Hindi pala si Digong. Pero yung isa pa sinabi ni Digong, Ang gumagamit ng marijuana? ako, hindi man ako makatulog, kaya magamit man ako ng marijuana, mag-hit-hit ako niyan, ma'am, para kang nasa heaven, ma'am. Talagang masarap ang tulog ko. Eh, hindi mo man yan malaman kasi hindi ka magamit. Ako, magamit man ako. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Di ba? Yan ang mga litanya na pinagsasabi ni Digong. At yan, alam ko rin. Kaya nakatatak sa utak ko yan, di ba? Habang siya ay presidente na. Mm. Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. Mm. So maybe tama ang pangulo, tama ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Mm. Sinagot din ng Malacanang ang biro ni VP Duterte na umuwi na lang dahil baka masuspende pa matapos ang mga binitawang salita. Muli na takay, suspending na tanan ninyo ang mga opisyal ugma. Kung sinususpend, Di ba alam niyo napakatangingo talaga nito ni ni Sarah. Masuspend daw,
kailan ka na-suspend? Alam mo, kasuspindi na nga yung pinagagawa mong hayop ka eh, di ba? Sara Duterte. Yung paglayas-layas mo, di ba? Yung oras ng trabaho, nasa trabaho dapat, nagtatrabaho, ano ginagawa? Humihingi ng bakasyon. Para ano? Magpalamig ng pepe sa dahig. Anong pepe? Pepero. Oh. Wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Tinabla rin ang Natutuwa ka doon sa ano yung Tony Claire na sino po? Sino po ba? Ang tunay na wag ba I love you, Tony Claire. Charot lang. Nakakita lang. ng Malacanang ang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment report. Ito pa, mga kaiksena, talaga yung mga pinagsasabi ng Vice President nila, no? Pantanga. Boom! No? Kung saan ipinagmalaki ng pangalawang Pangulo na umabot na sa 535,000 na mga pamilya. Weh, baka naman ghost na naman yan. Oh, ako feeling ko, duda ako dyan. Malamang yan, posible na may mga pamilya na nga talaga, pero alam niyo yon, late na. Kumbaga, ma'am, pirma ka dito, bigyan namin kayo ayuda ha. Para ilalagay namin kayo sa list namin. Naghahabol ba? Naghahabol sila ng pwedeng i-report. Hindi, ito mga kaiksena, hindi talaga tayo maloloko nitong mga putang inan to eh. Kasi from 2022, 23, 24, hanggang 25, ngayon lang kumikilos to, 'di ba? Ngayon lang gumagawa ng mga may yung kanyang opisina kumikilos. Pero from 22, 23, 24, o 24 and a half. Boom! Wala naman yang ganyan eh. 'Di ba? Dahil kaya nagkakaroon ngayon siya ng report kuno na ganyan kasi nga nabisto na wala siyang mga ginagawa at kung meron man nakalagay, peke, ghost project, ghost student, ghost employee, ghost rider, lahat ng mga multo, pati ghost documents, lahat na kay Sara. Boom! Bakit hindi ka sumali sa thriller? Di ba? Ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BICE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinaharap ni VP Duterte. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa. Basa. Dapat pala to isama ko. Ay, di ko pwedeng isama to sa Bengador tapos magbabasa ako. Pag yan ang pinagbasa ko, baka abutin kami ng 30 lang araw dyan eh. Di mabasa. Oh, hindi niya may paliwanag. Ghost Fighter direct. Dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake, Yung paawa na naman ang putang inang yan. Parang siya na naman yung biktima ha. Oh. laban sa atin, nanatili tayo Ha? Sara! Tingnan nyo mga kaiksena kung gaano ka-fake news yan dito ha. Ito pong pinapaliwanag niya, accomplishment daw ng kanyang opisina. Kung maaalala ninyo, merong House Committee, House Justice Committee, parang hearing ganon. 'Di ba? Parang last day na yata yun. At ano ang meron? Ba't hindi umaten si Sara Duterte at pinili niya ang pumunta sa Laguna para magkaroon ng isang exhibit. Hindi to proyekto ng Vice President eh. Parang may isang organisasyon o may isang company ganyan na ginawa to. Pero hindi sa kanya yan. Pero pinapakita rito achievement daw. Subscribe na agad sa channel na laging Naalala nyo mga kaiksena? 'Di ba? Ako naalala ko, tumatak talaga sa isip ko yun eh. Pinili niyang pumunta sa Laguna para sa isang exhibit ng mga naging Vice President yata yun. Kasama nga nandiyan din si Gloria. So ano yan? Project mo?
Paano mo naging project yan? Isang, nakakatulong ba yan sa taong bayan? Pinag-ribbon cutting ka lang dyan kasi nga vice president ka. Kumbaga, yung ginawang event na yan para sa'yo, pero hindi proyekto yan para makatulong sa tao, putang ina mo. Tapos ang kapal ipapakita niya rito, ipapakita niya na accomplishment, isasama niyo sa video niyo na accomplishment. Ina niyo. Kapal na mukha niyo. Diba? Talagang kahit kailan peki talaga tong vice president eh. Mahilig mang mandaya. Yung mga resibo nga dinadaya eh. Diba? Pati ba naman ganito? Naku puta talaga oh. Amlodipin pa nga. High blood eh, no? Kapal na mukha, no? Yung matatag. Hindi nito kailanman Oh, nandyan ka, invited ka dyan, pero hindi mo proyekto yan. Ang inan to. Sinungaling. tinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Tingin natin, hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, Ghost employees, ghost vouchers, ghost vouchers, ghost school materials, kulang ka, Attorney Claire, ghost employees. ghost food packs. No, go yan. So, Marami. sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging. Diyan magaling si Sara Duterte. Mahilig mag-imbento ng numbers. Pero kapag hinanap mo na yung resibo, yun na, magkakandaleche-leche na. Gagawa na ng Mary Grace Piatos, ng kung ano na pang tempura, kineme-eme. Ina mo, Sara Duterte. For the Vice President. Oh. Para sa Malacanang, pabiruma ng mga sinabi ni VP Duterte, hindi raw dapat lumalabas ang hindi magagandang salita mula sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi, tignan nyo yung ano niya dito, actions yung demeanor niya rito, may tawa-tawa, nakaganon, parang ang lakas ng, hindi pala ang lakas, talagang may topak, malakas. Di ba? Tapos meron pa akong binanatang vlogger. Sino ba yon? Si Kalagi. Kalagi ba yon? Sabi niya, yung Vice President talagang professional, magsalita, anong professional? Professional ba yan? Ito mga pangkanto. Nakita mo sa Maynila, nagsabi pa yon, gusto daw niya ng away. King inang yan. May not like how I answer. Tapos sabihin professional, pangkanto nga yung galawan yun, pang loko-loko eh. Hindi galaw ng isang Vice President yung ganyan. Presidente nga, hindi nyo makitaan, nagmura. Oh, nakitaan nyo ba yung presidente na nagsalita ng bad words? Kahit English, Tagalog? Di ba wala? Bakit? Kasi hindi magandang manggaling mismo sa presidente yun eh. Tapos yung vice president na idol nila, sa bagay, idol ng mga loko-loko yan. Idol ng mga, di ba, kriminal. Oh. Sa Kalezal Pardilla para sa bayan. So maliwanag mga kaiksena kung gaano kahayop at kung gaano kagarapal itong takinang tong si Sara Duterte sa kanyang pinaggagawa at pinagsasabi sa ating Pangulo at syempre yung paggamit niya mismo sa mga pamilya ng mga namamatayan para sa pampolitikang interes. Ikaw, comment mo. Anong masasabi mo kay Sara sa mga galawan niya? O comment mo na, dali. Subscribe na